Kabanata 10:11. Ang buong mundo ay akin. Dahil ang dugo ng parehong pamilya Willow at pamilyang Jade ay dumadaloy sa loob ko, kung gayon wala akong kaugnayan sa pamilyang Summers. Kung ganoon nga, bakit hindi natin patayin ng malinis ang buong pamilya ng Summers? Dapat mamatay si Gladys, mamatay si Draco, kahit mamatay si Tyr na yan. Dapat mamatay sila inay, patayin natin silang lahat, okay? Gawin natin ito para hindi na magkaanak ang pamilya Summers, hahaha. Isa nga siyang nasaran ng tornilyo, walang alinlangan. Hindi man sila kamag-anak ni Kirin, mahigit 20 taon na nila itong inalagaan. Walang sino man ang maaaring umasa na siya ay magiging mapagpasyang tumalikod sa kanila. Lalo na sa kaso ni Gladys, na noon pa man ay tinatrato na niya si Kirin bilang kanyang precious baby. Siya ang apple of her eye. Tatakot na siya ay marupok at madudurog sa kaunting pahiwatig ng panggigipit, pinakitunguhan niya ito ng buong pag-iingat at lubos na nakatuon sa kanya. Gayunpaman, ang nakuha niya sa huli ay ang kawalang awa ni Kirin. Sa mga mata ni Kirin, hindi na niya kailangan pang kumilos ng may malasakit ngayon, hindi na siya makapaghintay na patayin sina Gladys at Draco gamit ang sariling mga kamay. Mom, you said you want me to become king of the north. Ahaha, you better keep your word, natatawang sabi ni Kirin. Tumawa din si Lyra at sumagot, magtiwala ka, Kirin. Naaga na ng tatay mo ang pamilya Willow, at malapit na ring mahulog sa mga kamay natin ang pamilyang Summers. Pagkatapos ng gabing ito, ikaw ang magiging nag-iisang hari ng Hilaga. Hindi. Hindi lang sa Hilaga. Sa hinaharap, gusto kitang gawin na hari ng pamilyang Jade. Gagawin kong sakupin ang lahat ng iba pang maharlikang pamilya at Tyr Okan sa ilalim ng iyong mga paa. Sa katunayan, gusto ko pa nga gawin kitang emperador. Habang nagsasalita siya, mas nasasabik si Lyra. Magiging akin na ang buong mundo. Tumawa ng kakaiba si Kirin. Mom, I can't wait. I really can't wait. Push me into the hall, dali, push me in. I want to kill that old hag, Gladys, with my own hands. Kahit sino na gustong pigilan ako ay dapat mamatay. Ang labanan sa labas ng Buddha Hall ay natapos na. Wala na ang huling linya ng depensa ni Gladys, patay na ang lahat ng kanyang tagapagtanggol. Samantala, nakaluhod pa rin si Gladys sa loob ng hall. Habang patuloy niyang kinakalikot ang kanyang prayer beads at umaawit, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Buddha, mangyaring protektahan ako. Buddha, mangyaring protektahan ako. Pak! Gayunpaman, sa sandaling ito, parang may malakas na puwersang umaatake dito, ang mga prayer bead ni Gladys ay nagkapira-piraso, na pagkatapos ay nagkalat sa buong lupa. Nanginginig ang katawan ni Gladys. Sa isang iglap, naramdaman niya na parang nawala ang kalahati ng kanyang lakas at hindi niya naiwasang bumagsak. Gayunpaman, wala nang sinuman sa tabi niya na humawak sa kanya. Sa labas, itinulak ni Lyra ang wheelchair ni Kirin sa Buddha Hall. Sumunod sa likuran nila ang mga kabalyerya ng pamilya Jade, pati na rin si Cherokee at ang iba pa. Sa sandaling ito, ang Buddha Hall ay hindi na isang sagradong lugar, ito ay naging pinakamasama na. Old hag, hindi mo akalain na darating ang araw na ganito no? Ahaha, sabi ni Lyra sa masaya at nasisiyahang tono na tumatawa ng pumasok. Ginawa ni Gladys ang lahat para tumayo mula sa lupa at lumingon kay Lyra, Kirin, at sa iba pa. Sa pagtingin sa mga taong ito, kung sino ang pinagkakatiwalaan niya sa pamilya Summers, pakiramdam niya ay hinuhukay ang kanyang puso. Hindi inaasahan ni Gladys na ang grupong ito ng mga pinagkakatiwalaang tao ay magiging isang pulutong lamang ng mga gutom na lobo. Lyra, give me a reason. Ikaw. Bakit mo ginawa ito? Nanginginig si Gladys habang nanginginig na tumayo. Ang kanyang tingin ay hindi kumikislap kay Lyra, ang kanyang pinagkakatiwalaang manugang. May nagawa ba akong masama sa iyo? Umisi si Lyra at sarkastikong sumagot, Old hag, you've indeed never wronged me. Making me kneel my way up those 3,000 steps to Ate Palace for you, you've really never done anything to wrong me. Napakapamahiin mo at nahuhumaling kay Buddha. Gusto kong makita, paprotektahan ka ba ngayon ni Buddha? To tell you the truth, ako, Lyra Jade, ay naghintay para sa araw na ito sa loob ng 20 taon. 20 taon. Bahagyang nanginig ang katawan ni Gladys. Kaya, sa simula pa lang, nang pumasok ka sa pamilyang Summers, ito na ang plano mo sa lahat ng panahon. Oo.
Dahil dumating na ang mga bagay sa puntong ito, hindi na kailangan pang itago ni Lyra ang anuman. Sabi niya, mula sa unang pagkakataon na nakita kita sa Ate Palace, lahat ng ito ay pasok na sa aming mga kalkulasyon at mga plano. Hahaha, kahit ang Master Casisos na iyon na lubos mong pinaniniwalaan ay isa rin sa amin. At saka, ang pagpapalayas mo sa sarili mong apo, Tyr, ay bahagi rin ng aming plano. Bilang karagdagan, ang bagay tungkol sa utak ng buto ni Tyr, pati na rin ang pagsabog sa bundok ng Dragon King, ay ayon sa aming plano. Gladys, nabulag ka sa pananampalataya mo kay Buddha, hahaha. Hindi ka naniwala sa anak mo at apo mo, kay Buddha ka lang naniniwala. Hindi mo ba iniisip na sarili mo lang ang dapat sisihin sa pagiging walang alam at walang kakayahan? Sa pagpigil sa lahat ng mga taon na ito, lalo lang lumalim ang sama ng loob ni Lyra, at ngayon, nasabi na niya sa wakas ang lahat ng gusto niya. For the sake of this day, ginawa niya ang lahat para makuha ang magandang side ni Gladys. Kailangan niyang pasayahin si Gladys sa lahat ng oras, tanggapin siya ng may ngiti, at lumuhad pa ng mahigit 3,000 hakbang patungo sa Ate Palace sa ngalan ni Gladys. Sa paggawa ng lahat ng ito ay naramdaman ni Lyra na sakalin si Gladys, ngunit nagpigil siya at hinintay ang araw na ito na sa wakas ay narito na. Naramdaman ni Gladys ang pagsabog ng sakit sa kanyang dibdib, at pagkatapos, may lumabas na dugo mula sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang isang subo ng dugo na nakabara sa kanyang lalamunan, ngunit pilit niya itong nilunok pabalik. Napatingin si Gladys kay Kirin, ang kanyang mahal na apo. Kirin, so even you want to go against me? I am your lola. Gayunpaman, tumawa ng malakas at kakaiba si Kirin sa halip, ha 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 ha. He continued, old hag, don't go assuming that I'm related to you. After tonight, I will be the one and only king of the north. In the future, tatapakan ko pa ang mga royal family. Hindi ako ang apo mo, at hindi rin Draco Summers ang tatay ko. Tatay ko si Draken Willow. Ano? Sumabog sa buzz ang utak ni Gladys at nanlaki ang mata sa gulat. Ikaw, anong sabi mo? Nakangiting sabi ni Lyra, Gladys, hindi mo pa ba alam ang tungkol dito? Ayaw mo lang maniwala. Ngayon, siguradong masasabi ko sa iyo na si Kirin ay hindi anak ni Draco. Ang kanyang biolohikal na ama ay si Draken Willow, ang kasalukuyang patriarch ng pamilya Willow. Blurg. Isang malaking subo ng dugo ang bumulwak sa bibig ni Gladys. Sa isang iglap, tila tumanda na siya ng maraming taon. Matatanggap ni Gladys na si Lyra ay may sariling mga dahilan upang ipagkanulo ang pamilya Summers para sa kanyang sariling mga pakinabang, ngunit ang katotohanan na si Kirin ay hindi isang inapo ng pamilya Summers ay ganap na hindi katanggap-tanggap sa kanya. Hahaha, ha. Masayang tumatawa, sa sobrang tuwa ni Kirin ay tumalon siya mula sa kanyang wheelchair. Kabanata 10-12. Mali ba ito? Patuloy na pumalakpak si Kirin Summers at tumatawa. Nakakatuwa, sobrang nakakatuwa. Ang matandang hag na ito ay sobrang katawa-tawa. She can viciously drive her own apo out of the house and try to kill him at all cost, pero hindi niya matanggap na hindi niya ako biological na apo. Ha. Muntik na akong mamatay sa kakatawa. Tawa ng tawa si Kirin, to the point na halos tumulo na ang luha niya. Ito ay isang mahusay na kabalintunaan para kay Gladys Dawson. Ako. Nagkamali. Sa mismong sandaling ito, lumitaw ang ganoong kaisipan sa isip ni Gladys. Iyon din ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng labis na kahihiyan sa kaibuturan, pagkatapos niyang gawin ang napakaraming ganid na bagay kay Tyr Summers. Lumingon siya at nakatitig sa ginintoang estatwa ng Buddha sa tabi niya, nagtanong siya, Buddha, buong buhay ko naniwala ako sa iyo. Hindi kaya nagkamali ka. Totoo bang si Tyr ang kapahamakan ng pamilya ko sa Summers? Ikaw ang nagsabi niyan sa akin. Hindi, si Master Cassius ang nagsabi sa akin yan, pero isa din siya doon. Haha, nakakatawa talaga. Ang kanyang utak sa isang magulong-gulo, si Gladys ay napaluhod sa kanyang mga tuhod. Kahit ilang dekada na siyang matigas ang ulo, tila may naisip na sa wakas ang matandang babae. Siya ay tunay na nagsisisi kay Tyr. Gaya nga ng kasabihan, mas nakita ng mga manunood ang laro kaysa sa mga manlalaro. Nang makawala si Gladys sa larong ito at naging isang tagamasid, sa wakas ay nagawa na ng kanyang utak na makapag-isip ng malinaw tungkol sa maraming bagay. Isang luha ang tumulo mula sa gilid ng kanyang mata. Lumingon siya at tinitigan si Lyra Jade, Kirin, at ang grupo ng mga followers nila, kung saan, bukod kay Lyra, may ilang pamilyar na mukha.
Kabilang sa kanila ang 5 magigiting na general ng pamilyang Summers, mga martial arts fighter na ginugol ng pamilya Summers ng maraming pera sa paglilinang sa loob ng maraming taon. Noon sila ay itinuturing na pinagkakatiwalaang mga tao ni Gladys, ngunit ngayon ay pumanig na silang lahat kay Lyra. Sa katunayan, dahil matagal nang nakorrupt ni Lyra, ang mga taong ito ay naging mga taga-suporta niya noon pa man. Lyra, ako, si Gladys, ang bulag at hinayaan ang mga bagay na dumating sa puntong ito. Ngayon, kahit anong gawin mo sa akin, ayos lang. Pero alang-alang sa lahat ng taon nating pagsasama, dito na lang magtatapos ang sama ng loob mo sa pamilya Summers. Ang implikasyon sa likod ng mga salita ni Gladys ay medyo maliwanag. Ngayon, siya, itong matandang babae, ay maaaring mamatay dito. Handa pa siyang isuko ang buong pamilyang Summers. Gayunpaman, siya ay umaasa na maliligtas ni Lyra ang iba pang miyembro ng pamilya Summers. Ang tinatawag na ibang mga tao na tinutukoy ng kanyang mga salita ay pangunahing sinadya, Draco Summers, Tyr, at ang iba pa. Tulad ng sinasabi, ang mga tao ay nagsasalita ng mabait sa harap ng kamatayan. Nakita na ni Gladys na hindi niya matatakasan ang kamatayan ngayon. Kaya, bago siya mamatay, mayroon pa siyang kaunting konsensya. Gayunpaman, isang malakas na tawa ang bumungad kay Kirin. Ang gwapo niyang mukha na masasabing kamukha ng isang karakter mula sa mga comics ay nalukot dahil sa kanyang kakaibang tawa. Old hag, dream on. Pipe dream mo yan, buhahaha. It's because of Tyr that I'm in this state today. Do you still expect me to spare him? I want him to die. I want his whole family. Mariin na pinandilatan ni Kirin si Gladys na puno ng sama ng loob. Maging si Gladys ay nakaramdam ng hindi mapapantayang takot sa mga mata nito. Old hag, I want your Summers family, your whole family, to be extinguished. Boom! Pakiramdam ni Gladys ay parang may kidlat na tumama sa tuktok ng kanyang ulo. Pakiramdam niya ay umiinit ang buong ulo niya. Ito pa rin ba ang apo na inakala niyang maaaring maging isang dakilang tao sa hinaharap? Ito, hamak. Kirin, no matter what, the Summers family ang nagpalaki sa'yo sa loob ng 20 years. Ganito ba ang ganti mo sa amin? Tanong ni Gladys. Sagot ni Kirin, kabayaran. Ang pagpapadala sa buong pamilya ng Summers sa hukay ay ang pinakamagandang paraan na ako, Kirin, ay makaganti sa inyong lahat. Oo nga pala, hindi na Summers ang surname ko. Willow na. Kirin Willow ang pangalan ko. Old hag, don't you blame me for being cruel. If you need someone to blame, blame that Tyr. How dare he harm me to this extent? I can't swallow this anger without snuffing out his whole pamilya. Parang namumutla ang ekspresyon ni Gladys dahil sa galit, ngunit hindi niya ito nagawang pabulaanan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang paputok na dagindong ang tumunog mula mismo sa labas ng Buddha Hall. Kirin, ikaw walang puso. Boses iyon ni Draco. Sa sandaling ito, ang mga ugat sa kanyang noo ay nakaumbok habang siya ay humahakbang patungo sa Buddha Hall. Sa likuran niya ay isang malaking grupo ng mga tao, bawat isa sa kanila ay puno ng mga sugat at dugo. Naabutan ni Raiden Black at ng iba pa si Draco sa lalong madaling panahon at sinubukan siyang hilahin palayo. Master, let's go. Huwag ka nang pumasok, umalis ka na lang. Gayunpaman, si Draco ay matigas ang ulo tulad ng isang baka at nagpumilit na pumunta sa Buddha Hall. Noong unang umusbong ang internal disorder sa pamilya Summers, hinati ni Lyra ang kanyang mga tauhan sa dalawang grupo, na tina-target sina Draco at Gladys ayon sa pagkakabanggit. Halatang hindi kalaban ni Draco o ni Gladys si Lyra at ang mga tauhan nito. Ngayon, pinalibutan na ng pangunahing puwersa ni Lyra si Gladys. Sa kabilang panig, sa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga pinagkakatiwalaan, nagtagumpay si Draco na patayin ang isang madugong landas upang makatakas. Noong una, gusto ni Raiden at ng iba pa na mabilis na umalis si Draco sa manor ng pamilya Summers. Gayunpaman, nang malaman ni Draco na ang kanyang ina ay nakulong pa rin sa Buddha Hall, sinugod niya si Gladys ng walang dalawang isip. All these years, minamaltrato ni Gladys si Draco. Ilang beses na rin niyang ibinalita sa publiko na gusto niyang isuko ni Draco ang posisyon ng ulo ng pamilya sa lalong madaling panahon. Hindi lang iyon, tinanggihan din niya siya bilang isang anak. Kahit na ang kanyang matandang ina ay maaaring walang puso, si Draco ay hindi maaaring maging isang ingrate. Sa makatuwid, nang malaman niya na ang kanyang ina ay nakulong sa Buddha Hall, sumugod siya sa kanyang tabi, anuman ang lahat.
Draco Summers. Mabangis na lumingon si Lyra, baka sa mukha niya ang bangis. 20 taon na silang mag-asawa ni Draco, ngunit matagal na siyang walang nararamdaman para sa kanya. Ngayon, siya ay sabik na ipadala ang kanyang asawa sa kanyang kamatayan. Master, oras na. Ngayon na. Naramdaman ni Raiden at ng iba pa ang panganib na papalapit sa kanila, kaya't gusto na nilang makaalis agad sa manor. Guro, ilang kapatid ang nawala ng buhay para protektahan ka. Hindi mo sila hahayaang mamatay ng walang kabuluhan. Parang naapektuhan si Draco sa sinabi ni Raiden. Bagamat marahas na pumutok ang kanyang mga talukap, hindi nagbago ang isip ni Draco. Sabi niya, Raiden, filial piety is the most important of all virtues. Nandyan ang nanay ko. Hindi ako pwedeng tumayo na lang at panoorin siyang mamatay. Sa sandaling iyon, natahimik si Raiden at ang iba pa bago nila itinaas ang mga armas sa kanilang mga kamay. Dahil nagpumilit si Draco na iligtas ang kanyang ina, ang tanging magagawa na lang nila ay manatili sa kanya. Samantala, sa Buddha Hall, nang masaksihan ni Gladys ang lahat ng ito, siya ay tahimik din. Hindi mabilang na mga iniisip ang bumaha sa kanyang isipan. Maraming mga imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan, bawat isa ay tumama sa kanya ng isang pakiramdam ng napakalaking paliwanag. Mali ba ako? Mali ba ang lahat? Basang-basa ang sulok ng mga mata ni Gladys at may mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Kabanata 10:13. Ang pagkamatay ni Gladys Dawson. Sa ganitong sitwasyong buhay o kamatayan, ang taong pinagkatiwalaan ni Gladys Dawson ang nagpilit sa kanya sa bingit ng pagkalipol. Samantala, ang taong palagi niyang hinahamak ay desperadong nagsisikap na iligtas siya. Nagkamali ako, sobrang mali. Huminga ng malalim si Gladys habang dahan-daang tumayo. Sa sandaling ito, parang nalaman niya ang lahat. Draco. Tawag ni Gladys, nakatingin kay Draco Summers. Habang sinusubukan ni Draco na sumugod sa kanya na parang agresibo, huminga ng malalim si Gladys. Naisip niya, kung naruroon si Tyr Summers, magiging katulad ba ng kanyang sariling anak ang kanyang apo, na desperadong sinusubukang iligtas ang kanyang buhay. Ha. Biglang humagalpak sa tawa si Gladys na parang sobrang nakakakilig at nakakailang. Draco, pag nakita mo ulit si Tyr, mag-sorry ka sa kanya para sa akin. Ako, ang lola niya, ang nagkamali. Iyon ang mga huling salitang binitawan ni Gladys mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa mga bagay na dumating sa puntong ito, hindi na siya makatayo at manood habang si Draco at ang iba pa ay nagbuwis ng kanilang buhay upang iligtas siya. Gusto niyang mapanatili ang bloodline ng pamilya Summers. Kin, pasensya na kung binaygo kita, ungol ni Gladys. Nakatingin sa madilim na kalangitan sa labas na may manhid na ekspresyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata habang may palm attack na luha mula sa gilid ng kanyang mata. Sa wakas, tumingin siya sa ginintoang estatwa ng Buddha at ginamit ang lahat ng lakas sa kanyang katawan para sumugod palapit dito. Sa labas, tila may naramdaman si Draco sa pamamagitan ng tinatawag na mother and son bond at sumigaw, "Nay, huwag." Ngunit, huli na. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Bang! Natama ni Gladys ang Golden Buddha statue. Ang kanyang dugo ay tumalsik kung saan-saan, at ang napakalaking Buddha statue ay umalog pa ng kaunti dahil sa banggaan. Matapos basagin ng bagsak ang kanyang skull, nanlambot ang kanyang katawan. Sa wakas ay tinapos ni Gladys Dawson, ang old mistress ng pamilya Summers, ang kanyang buhay sa ganoong paraan. Marahil, ang pagtatapos na ito ay maaaring ituring na isang uri ng kaginhawaan para sa kanya, dahil ang huling kalahati ng kanyang buhay ay maaaring ituring na isang ganap na trahedya. Biglang tumahimik ang buong eksena. Hindi sumagi sa isip ni Gladys na pipiliin niyang tapusin ang kanyang buhay sa ganitong paraan. Patay na si Gladys, ngunit hindi alam kung namatay ba siya ng may panghihinayang. Bago siya namatay, kahit minsan ay naging mabait siya, ngunit nakatakdang makaligtaan ni Tyr ang kanyang minsanang kabaitan. Noong nabubuhay pa siya, palagi siyang naniniwala sa Budismo kahit sa punto ng pamahiin. Gayunpaman, sa huli, siya ay namatay sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanyang ulo sa ginintoang rebulto ng Buddha. Pinagpala ba siya ni Buddha sa huli? Speaking of which, medyo katawa-tawa ang eksena. Her words before she died kept on reverberating in Draco's mind, "If you see Tyr again, say sorry to him for me." Tiyak na alam ni Gladys ang kanyang pagkakamali nang sabihin niya ito, ngunit hindi niya alam kung patatawarin siya ni Tyr.
Nang makitang nagpakamatay si Gladys, muling hinaila ni Raiden Black si Draco at kinaladkad palabas ng Buddha Hall ng mabilis hanggat maaari. Master, kailangan na nating umalis dito. Samantala, sabay utos ni Lyra Jade sa kanya, spared no one. Si Cherokee Lugo, Nanay Roxanne, at ang iba pa ang unang nagdala ng maraming mandirigma para habulin si Draco at ang kanyang mga tagasunod. Si Raiden at ang iba ay nagpadala ng kanilang mga tauhan upang pigilan sila. Pigilan mo sila. Protektahan si Master Draco at ilabas mo siya sa manor. Habang tumakas si Draco sa ilalim ng escort ni Raiden at ng iba pa, isang mahusay na labanan ang nagsimula sa likod ng kanilang pag-atras. Pagdating pa lang nila sa labas, hinarang sila ng malaking grupo ng mga tao. Nangunguna sa kanila ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaitim na suit, pati na rin ang isang lalaking nakasuot ng all-in-white. Nang makita ni Raiden ang duo na namuno sa mga manlalaban, nagalit siya. Bran Bevan, Cherry Evans, kahit kayong dalawa ay nagtaksil sa pamilya Summers. Si Bran ay isa sa 3 kings ng Summers family, habang si Cherry ay isa sa 5 valiant generals ng Summers family. Minsan, sila rin ang pinagkakatiwalaang mga subordinate ni Draco. Ngunit, kahit na hindi nila alam kung kailan sila nagsimulang maghiwalay, matagal na silang estranghero. Haha, a wise man submits to circumstances. The Summers family has run its course. So, we are left with no choice. May bahid ng panunuya sa kanyang tono, ngumisi si Bran. Raiden, kung handa kang ibaba ang iyong mga sandata ngayon at talikuran ang maling panig, marahil ay maaari naming makuha si Sister Lyra na pabayaan kang mabuhay. Maaari ka pang manatili rito. At maging isa sa 5 magigiting na general ng Willow family. Ang 5 magigiting na general ng Willow family. Tumawa si Raiden, nagpakawala ng malakas na tawa. Isa ka talagang aso na kumagat sa kamay na nagpapakain sa iyo. Maganda ang pakikitungo sa iyo ng pamilyang Summers, ngunit hindi ko inasahan na sapat na ang isang taong magbibigay sa iyo ng bulok na buto para ngat-ngatin mo para makalimutan mo ang pangalan ng pamilya mo na inihain. Wala ka na doon. Galit na nagmura si Cherry sa gilid. Raiden, dahil hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit sa iyo. Kunin mo sila. Panatilihing buhay si Draco Summers, tapusin ang iba. Isang malaking grupo ng mga mandirigma ang sumugod kay Raiden, Draco, at sa kanilang mga tauhan. Sa ngayon, matagal nang naging manhid si Draco sa lahat ng ito. Marami na siyang nakitang pagtataksil ngayon. Bago pa man ito, naramdaman na niya ang mga palatandaan. Sinusubukan niyang panatilihing nakalutang ang buong pamilyang Summers, ngunit mahina siya at walang tiwala kay Gladys. Sa huli, walang kapangyarihan si Draco na iligtas ang desperadong sitwasyon. Ang ikalawang kalahati ng buhay ni Draco ay medyo mahirap at ngayon, ang kanyang pinakamasamang takot ay sa wakas ay natupad. Naipit sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar, si Draco at ang kanyang partido ay nahuli sa gitna. Malinaw, wala na silang pagkakataong makatakas. Gayunpaman, sa mga oras na ito, sa hindi kalayuan sa kanila, ang sunod-sunod na putok ng baril ay biglang umalangaw-ngaw. Pagkatapos ay sinundan ito ng isang malaking grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim na may dalang mahabang kutsilyo na sumugod sa gilid ni Draco. Pumasok sila, tumakbo sa karamihan para protektahan si Draco. Arthur Young, ikaw. Nang makita nila na ang nagdala ng mga tao ay si Arthur Young, isa sa 3 hari ng pamilyang Summers, si Bran at ang iba pa ay nagulat. Sa kaibuturan, medyo nagulat din si Draco. Sa 3 hari, palaging pinaninindigan ni Arthur ang isang neutral na saloobin. Mukhang hindi niya gusto ang anumang uri ng away, kaya palagi siyang neutral at hindi pumanig. Dati, si Arthur ay minsang napilitan laban sa kanyang kalooban na pumunta sa Con City. Umaasa siyang babalik si Tyr sa pamilya Summers kasama niya, ngunit sa huli, nabigo siya. Pagkabalik, matagal na siyang hindi kasali sa mga usapin ng pamilya ni Summers. At ngayon, nang ang pamilya Summers ay nasa isang kritikal na sitwasyon sa buhay o kamatayan, pinili ni Arthur na humakbang pasulong at pumanig kay Draco. Kahit na nasa dulo na sila ng kanilang lubad, ginawa pa rin ni Arthur ang sa tingin niya ay ang tamang pagpipilian. Arthur, maling team ka. Galit na pinandilatan ni Bran si Arthur at sumigaw ng malakas, dumating na sa puntong ito, gusto mo pa bang sundan si Draco at sumama sa kanya? Lumingon si Arthur at mariing tinitigan si Bran.
Pamantong hininga siya at sinabing, Bran, palagi kitang tinuturing na kaibigan, ngunit seryoso mo akong binaygo. Ikaw. Medyo natahimik si Bran saglit. Kung may natitira ka pang kaunting konsensya, huwag mong harangin ang daan ni Master, ani Arthur. Kabanata 10:14. Maghintay para ma-retreat natin. Sa sandaling binigkas niya ang mga salitang iyon, nagpasabog ng suntok si Arthur Young at direktang binasag ang isang kalapit na manlalaban na gustong sumugod sa kanya, dahilan upang lumipad ang manlalaban. Sa 3 hari, si Arthur ang pinakamalakas sa kanyang mga kasamahan. Pumunta ka. Sa ilalim ng escort ni Arthur, ang mga taong nagbabantay kay Draco Summers ay natural na nagkaroon ng kumpiyansa upang makatakas. Si Bran Bevan, na nasa tapat nila, ay nasa tulala pa rin. Halata namang natulala siya sa inasal ni Arthur kanina. Sa kabaligtaran, matigas ang ekspresyon ni Cherry Evans habang sumusugod siya, winawagayway ang mahabang espada sa kanyang kamay. Tigilan mo sila. Ikaw, Cherry Evans. Si Raiden Black ay kumukulo sa galit. Umakbang siya patungo kay Cherry, at agad na nag-away ang dalawa. Matapos ang ilang round, nabasag si Cherry ng suntok ng galit na si Raiden. Pagkatapos, isinama ng grupo ng mga tao si Draco habang sila ay lumabas sa kulungan ng napakabilis, nagsusumikap na makaalis sa Summers Manor. Sa oras na ito, ang mga tumulong kay Draco na pigilan ang kaaway mula sa likuran ay napatay na lahat. Sa pakikipagtulungan ng mga kabalyerya ng pamilya Jade sa maraming masters na mga subordinate ni Lyra Jade, imposibleng pigilan sila ng mga tao ni Draco. Sa ngayon, mas kaunti ang mga manlalaban sa panig ni Draco. Sa kabaligtaran, mayroong isang malaking bilang ng mga tropa na humahabol sa kanila mula sa likuran. Nang tuluyang nakarating si Draco at ang kanyang mga tauhan sa pasukan ng Summers Manor, kasama ang mga mandirigmang dinala ni Arthur, wala pang 20 mandirigma ang natitira sa kanilang panig. Sa likod nila, palapit ng palapit ang malaking bilang ng humahabol na puwersa, parang gutom na lobo na sabik na lumunin ang biktima nito. Nang makita niyang nanggagaling na sa kanila ang mga tumutudyas na tropa, lumingon si Raiden kay Arthur na namumulang mga mata at sinabing, Brother Young, pakialis muna dito si Master Draco. Raiden, anong gagawin mo? Tanong ni Arthur na na-freeze ang ekspresyon. Sige lang. Pamaling si Raiden nang hindi masyadong nagpapaliwanag. Sa sandaling lumingon si Raiden, biglang hinawakan ni Draco, na kanina pamanhid, ang kamay niya at sumigaw, Raiden. Tumingin si Draco kay Raiden at umiling, ngunit ang huli ay ngumiti lang ng malungkot at sinabing, Master Draco, naging mabait ka sa akin sa lahat ng mga taon na ito. Ngayon, handa akong mamatay sa labanan para sa iyo. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, hinubad ni Raiden ang kanyang kamiseta at ipinakita ang kanyang hindi kapani-pani walang kasya sa itaas na bahagi ng katawan. Kamay Itachi at Phoenix. Tawag niya. Oo. Sa likod niya ay sabay na lumabas ang mga magagaling na katulong ni Raiden. Nagsuot din sila ng mga ekspresyon ng walang pag-aalinlangan na pagharap sa kamatayan. Para kay Master Draco, handa ka bang ayalay ang iyong buhay? Tanong ni Raiden. Parehong malungkot at matinis na tawa ang pinakawalan ni Nakama Itachi at Phoenix. Master Black, wala tayong malalim na relasyon sa Master Draco, kung tutuusin. Natigilan si Raiden, pero maya-maya, nagtawanan na naman ang dalawa. Ngunit Master Black, pareho pa rin ang sinasabi namin. Lalaban tayo kahit saan mo ituro. Mabuti. Halatang natuwa si Raiden sa sagot ni Nakama Itachi at Phoenix. Tumangala siya sa langit at tumawa ng mapanukso, ang tawa niya ay maihahalin tulad sa kulog. Pagkatapos, agad siyang sumugod patungo sa Summers Manor sa isang iglap. Tapat na ang eksenang nagpaluha sa mga nanunood. Naalala ni Draco ang kanyang sarili mula sa kalungkutan ng Gladys suicide. Sa kasong ito, walang gaanong oras para magdalamhati siya. Gusto niyang pigilan si Raiden, ngunit sa oras na ito, walang utos si Draco sa kanyang sarili. Inutusan ni Arthur ang kanyang mga tauhan na ilabas si Draco sa Summers Manor, kasama si Arthur mismo na sumusunod sa kanila. Ang buong sitwasyon ay umabot na ngayon sa isang lubhang kritikal na sandali. Sa likod ng team ni Draco, maraming fighters ang pinamunuan ni Mother Roxanne, Cherokee Lugo, at ng iba pa. Ang mga mata ng bawat isa ay namumula at puno ng layuning pumatay. Cherokee, masusunog ka kapag namatay ka, sabi ni Raiden. Ang higit na hinamak ni Raiden ay ang pagtataksil kay Cherokee at sa iba pa niyang kasamang miyembro ng 5 Valiant Generals.
Pinandilatan niya si Cherokee na may dugong mga mata at binasag ang kamao nito na kasing bilis ng malakas na hangin patungo sa kanya. Haha, each of us are merely serve our own masters, pakli ni Cherokee. Tumawa ng malakas si Cherokee at sumuntok. Matapos ang isang mapurol at mahinang tunog, pareho silang umatras ng 2 hakbang. Samantala, isang miyembro ng kabalyero ng pamilya Jade ang sumugod at tinaga ang kanyang kutsilyo sa dibdib ni Raiden. Mula sa tabi niya, sumigaw si Kama Itachi, "Mag-ingat ka, Master Black." Nagmamadaling pasulong, tumayo siya sa harap ni Raiden para harangan ang suntok. Sa tunog ng isang hiwa, ang isa sa mga braso ni Kama Itachi ay naputol ng pag-atake. Kama Itachi. Isang malakas na dagindong din ang pinakawalan ni Phoenix habang siya ay sumugod na may hawak na isang spike na bakal. Ngunit, sabay-sabay, mayroong isang malaking bilang ng mga mandirigma na sumugod sa kanila mula sa tapat. Pagkatapos, sa isang kisap mata, parehong nalunod sina Phoenix at Kama Itachi sa dagat ng mga tao. Tinubukan nila ang kanilang makakaya. Kahit na gusto ni Kama Itachi at Phoenix na gamitin ang kanilang sariling buhay para pigilan ang mga humahabol sa mga iyon, sa huli, wala silang kapangyarihang gawin ang gusto nilang gawin. Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng napakaraming masters, sina Kama Itachi at Phoenix ay dumanas ng hindi bababa sa 20 laslas, at sa wakas ay nahulog sa isang pool ng dugo. Sa oras na ito, halos lahat ng mga taga-suporta sa panig ni Draco ay bumagsak. Isang napakakapal na amoy ng dugo ang kumalat sa buong Summers Manor, at maging ang buong kalangitan ay tila natatakpan ng isang layer ng dugo. Sumunod kayo kay Draco. Ipaubaya mo sa akin si Raiden. Kinuha ni Cherokee ang isang kutsilyo mula sa lupa at ngumiti kay Raiden. Raiden, palaging may mga chismis sa labas ng mundo na nagsasabing ikaw ang pinakamagaling sa 5 magiting na general ng pamilya Summers, ngunit hindi ako naniniwala. I've always wanted to fight with you but never found the right opportunity. What if we have that duel today? You are not qualified for that, sagot ni Raiden. Nakangiting mabilis na umatras si Raiden hanggang sa harangin na niya ng sariling katawan ang gate ng Summers Manor. Isa lang ang paraan para kunin mo ang buhay ni Master Draco. Kailangan mong tumawid sa patay kong katawan. Hahaha. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Raiden, isang tawa na nagpapakita ng kanyang kabayanihan at nagpalabas ng walang limitasyong katapangan. Sa sandaling ito, si Raiden ay nag-iisang nagbabantay sa tarangkahan upang pigilan ang lahat ng puwersa ng kaaway. Isang grupo ng mga mandirigma ng pamilya Summers ang sumugod sa kanyang tagiliran, ngunit hinarang sila ni Raiden gamit ang isang kutsilyo. Bagamat nasugatan na siya ng husto, hindi natamba o umatras si Raiden. Pagkatapos, 2 sundalo mula sa kabalyerya ng pamilyang Jade ang sumugod kay Raiden, ngunit napigilan din sila nito, at ang isa sa kanila ay pinugutan pa ng ulo. Isang lalaking may silver mask ang umungal ng paputok, impedent. Nang makita ang kanyang mga nasasakupan na ibinagsak ni Raiden sa lupa, iwinagayway niya ang kanyang mahabang espada na parang kidlat na bumababa mula sa langit. Klang! Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw habang ang kutsilyong nasa kamay ni Raiden ay nahati sa 2. Sa susunod na segundo, ang talim sa kamay nitong lalaking nakapilak na nakamaskara ay agad na tumusok sa dibdib ni Raiden. Isang malaking subo ng dugo ang bumulwak sa bibig ni Raiden. Kahit na nakakatakot ang ekspresyon ng mukha niya, hindi pa rin siya natamba. Pumunta ka sa hukay. Isang malakas na dagindong ang pinakawalan ni Raiden at binasag ang kanyang kamao sa ibabaw ng dibdib ng lalaki. Kahit na siya ay nasa dulo ng kanyang pagkawala, ang pag-atake ay sumabog pa rin sa matinding kapangyarihan. Samantala, sa labas ng manor ay sumakay na si Draco sa isang kotse. Siya ay sinamahan ng ilang iba pang mga sasakyan habang sila ay nagmamaneho hanggang sa isang malayong sulok ng kalye. Tagin mo siya. Nang makitang malapit ng mag-bolt si Draco, ang mga sulok ng bibig ni Cherokee ay kumikibot ng husto habang siya ay sumugod patungo kay Raiden gamit ang kanyang espada. Noon lang, nagpakita rin si Nanay Roxanne. Nagsanib puwersa silang 2 para salakayin si Raiden. Sa isang kisap mata, 7 o 8 beses na nilaslas ni Cherokee ang katawan ni Raiden, habang si Nanay Roxanne naman ay gumamit ng manipis na karayom para tumusok sa lalamunan ni Raiden. Sneak! Tumulo ang dugo sa katawan ni Raiden. Sa huli, hindi na siya nakatiis. Kabanata 10:15. So be it. Katatapos lang ng hininga ni Raiden Black, ngunit kahit na ganoon ay pilit pa rin siyang tumayo sa mga huling sandali ng kanyang buhay.
Tinipan ni Cherokee Lugo ang katawan ni Raiden sa lupa. Pagkatapos, maraming mga mandirigma ang nagpatuloy sa paghabol sa kanilang target palabas ng Summers Manor. Sa oras na ito, ilang daang metro na ang layo ng mga sasakyan ni Draco Summers at Arthur Young. Dahil dito, maaaring ituring na si Draco ay nailigtas ng kampana. Nakaupo sa backseat ng sasakyan, dumungaw si Draco sa bintana na may mapurol na ekspresyon. Dahil na naginip siya ng ganoong eksena noon, pilit niyang pinipigilang magkatotoo. Pero ang totoo, mas kakilakilabot pa ang nangyari ngayon kaysa sa napanaginipan niya. Ang dambuhalang Summers na pamilya ay natapos, at ito ay nahulog sa mga kamay ng mga tagalabas. Nahihiya si Draco na harapin ang sarili niyang mga ninuno. Dahil sa sitwasyon, hindi alam ni Arthur kung anong mga salita ang maaari niyang sabihin para aliwin si Draco. Sa wakas, sinabi niya, "Guro, tingnan mo lang ang maliwanag na bahagi. Kung saan may buhay, mayroong pag-asa." Pumikit si Draco, huminga ng malalim, at tumahimik. Marahil, mayroon pa rin siyang bakas ng pag-asa na nananatili sa kanyang puso, at ang bakas ng pag-asa na iyon ay walang iba kundi si Tear Summers. Gayunpaman, ang kaguluhan sa pamilya Summers ay halos tapos na, at ang pamilya mismo ay durog na, ngunit wala pa ring palatandaan ng Tear. Sa una, si Draco ay nagkaroon ng kislap ng pag-asa na si Tear ay lilito upang tumulong, ngunit hindi siya dumating sa huli. Hindi sinisisi ni Draco si Tear, dahil kung tutuusin, napakalaki ng utang ng pamilya Summers sa kanya. Ngayong naabot na ng pamilyang Summers ang isang kritikal na sandali ng buhay o kamatayan, makatuwirang huwag magpakita si Tear para tumulong. Boom! Saktong nawala sa pag-iisip si Draco, isang malakas na kalabog ang nagmula sa kotseng nasa harapan niya. Pagtingin niya, nakita niyang diretsyong natamba ang sasakyan, at ilang beses pa itong gamulong sa lupa bago huminto. Isang truck ang nakatayo sa daan ni Draco at ng iba pa na humaharang sa buong highway. Bago pa man sila makapag-react, isa na namang boom ang tumunog mula sa likuran. Muli, isa pang sasakyan ang tumaob sa lupa. Ito ay gawa ng isang forklift. Isang balbas na lalaki na nakasuot ng bakal na gauntlet sa kanyang mga kamay ang tumalon palabas ng sasakyan, nakatingin sa kanila na may ngiti sa kanyang mukha. Agad na tumawag si Arthur, "Lumabas ka sa kotse." Agad nilang binuksan ang pinto ng sasakyan. Puminto din ang natitirang dalawang sasakyan sa likuran nila, pati na rin ang mga pasahero sa mga sasakyang iyon. Sa harap nila, maraming taong nakaitim ang lumitaw. Mayroong higit sa 20 sa kanila. Sa likod ng lalaking nakasuot ng bakal na gauntlets, naabutan din sila ni Cherokee, Nanay Roxanne, at ng iba pa sa mga sasakyan. Nakulong muli sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar, si Draco at ang kanyang mga tauhan ay naipit sa isang desperadong sitwasyon. "Haha, alam ko nang tatakas kayo. Kaya simula pa lang, hiniling na namin ni Miss Jade na hintayin namin kayo na matagal dito," nakangiting paliwanag ng lalaki, na itinaas ang mga bakal sa kanyang mga kamay. Parang panalo. Ang pagkakakilanlan ng lalaking ito ay hindi alam ni Draco at Arthur. Gayunpaman, mula sa aura na nagmumula sa kanya, malinaw na ang lalaking ito ay talagang isang makapangyarihang manlalaban. Hindi siya isa sa mga upahang mandirigma ng pamilya Summers. Gayunpaman, ang ilan sa mga mandirigma na naglilingkod kay Lyra Jade ay hindi mula sa pamilyang Summers, ngunit sa halip ay mula sa maharlikang pamilya ng Jade. Isang nakakabinging sigaw ang pinakawalan ni Arthur, "Protektahan ang Master." Agad namang naggrupo ang mga lalaking nakapaligid sa kanya para protektahan si Draco sa gitna. Kahit nasa desperado silang sitwasyon, hindi pa rin sumuko si Arthur at ang iba pa. Kung kailangan nilang mamatay, mamamatay sila sa pagprotekta kay Draco. This will be the last battle. After the fight, we can go home to sleep. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Cherokee habang winawagayway ang longsword sa kanyang kamay. May reward sa buhay ng ating mga kaaway 1,000,000 kapalit ng isang buhay. Para naman kay Draco at Arthur, ang halaga ng paghuli sa kanila ng buhay ay 10,000,000 bawat isa. Umagulal ka! Umagulal ka! Umagulal ka! Dahil sa tukso ng malaking halaga ng bounty, ang bawat isa sa mga lalaking ito ay nagbagong anyo sa isang mabangis na hayop sa isang galit na estado. Walang ingat silang sumugod kay Arthur at sa iba pa. "Tigilan mo sila!" Utos ni Arthur, nagpakawalan ng isang paputok na dagandong. Lahat ng mga tao sa paligid niya ay tapat niyang mga pinagkakatiwalaan. Sa harap ng napakalakas na lineup ng kaaway, wala ni isa sa kanila ang pumayag.
Ang bawat isa sa kanila ay nasa mataas na espiritu habang itinataas ang mga sandata sa kanilang mga kamay. Tumalsik ang dugo sa lahat ng dako, at patuloy na pinupuno ng matinis na iyak ang madilim at madugong gabing ito. Habang pinagmamasdan ni Draco ang mga taong nakapaligid sa kanya ay sunod-sunod na namamatay, ang kanyang mga mata ay namumula. Nais niyang tumigil sila. Gusto niyang sumuko at aminin ang kanyang pagkatalo. Pagod na siya, pagod na pagod. Kasabay nito, ayaw niyang makita ang mga kapatid na ito na mawala ng buhay para sa kanya. Patay na ang kanyang ina, pinatay si Raiden, at namatay din ang mga mandirigman ng pamilya Summers sa pagprotekta sa kanya. Napahamak ang buong pamilya Summers. Ang mga bagay ay dumating sa puntong ito. May kahulugan pa ba ang alinman dito? Ito ay walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Ilang beses na napabuntong hininga si Draco. Tulad ng isang emperador na malapit nang mawala sa kanyang kaharian, bagamat ang kanyang puso ay puno ng pagbibitiw, wala siyang magagawa. Natapos ang pamilyang Summers. Walang paraan para iligtas ang sitwasyon. Ayan, Arthur. Huminga ng malalim si Draco, na para bang kailangan niyang i-conjure ang lahat ng kanyang lakas para sabihin ang kanyang huling mga salita, dapat mo akong patayin at ipagpalit ang aking ulo para sa buhay ng iyong pamilya. Ano? Hindi makapaniwalang tumingin si Arthur kay Draco. Siya ay lubos na hindi makapaniwala sa kanyang sariling mga tainga. Hindi siya makapaniwalang lalabas talaga sa bibig ni Draco ang ganoong pangungusap. Akala pa niya nagkamali siya nang narinig. Master, ikaw. Anong sabi mo? Patayin mo ako. Malungkot na ngumiti si Draco. Arthur, mas gugustuhin ko pang mamatay sa kamay mo kaysa sa kanila. Please, consider this as my last request. Ikaw. Huwag mo akong bibiruin. Inampis ni Arthur ang isang manlalaban na sumusugod sa kanya at pinalipad siya. Tanong niya, Guro, para saan mo ako dadalhin? Alam kong hindi ka natatakot sa kamatayan, ngunit wala ng kahulugan ang kamatayan. Patayin mo ako, Arthur. Pakiusap ni Draco. No way, determinadong pagtanggi ni Arthur sa kahilingan ni Draco. Walang paraan na magagawa niya ang ganoong bagay. Samantala, ang bilang ng mga manlalaban sa paligid ni Draco at Arthur ay lumiit, at hindi nagtagal, sila ay napalibutan ng kalaban. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Arthur at sinabing, Guro, ito po. Ako ang uri ng tao na magiging tapat sa isang Panginoon hanggang sa aking kamatayan. Kahit na kailangan kong pumunta sa kung saan ngayon, mananatili ako sa iyo. So be it, sagot ni Draco. Sa pagdating ng sitwasyon sa puntong ito, wala nang masabi si Draco. Naglabas siya ng punyal. Ito na ang huling paraan niya. Kahit na siya, si Draco Summers, ay nakatakdang mamatay dito ngayon, tumanggi siyang makulong. Ito ang kanyang limitasyon, ngunit ang kanyang huling dignidad. Ang bilang ng mga mandirigma sa kanilang paligid ay patuloy na dumami, lahat ay gustong mahuli ng buhay si Draco. Pagkatapos ng lahat, nag-alok ng reward si Cherokee. Ang sino mang makahuli ng buhay kay Draco ay bibigyan ng bounty na 10 milyon. Para silang isang grupo ng mga gutom na lobo na patuloy na humahabol kay Draco at Arthur. Habang nagpupumigla si Arthur na kumapit, itinutok ni Draco ang punyal sa kamay nito sa sariling leeg. Gusto niyang tularan ang halimbawa ni Haring Sol noong sinaunang panahon. Nawala man ang kaharian niya, kailangan pa rin niyang mamatay ng may dignidad na dapat taglayin ng isang emperador. Kabanata 10:16. Nandito na si Tyr Summers. Kaya nga, pinibigkas pa rin ang pangungusap na iyon mula sa bibig ni Draco Summers. Sa wakas, siya ay magiging liberated. Gayunpaman, nang matusok na ang punyal ni Draco sa kanyang leeg, isang gintong liwanag ang biglang bumaril patungo sa kanya mula sa hindi masyadong kalayuan. Klang! Isang spark ang lumiwanag sa harap ng kanyang mga mata. Ang napakalaking impact nito ang nagpalipad ng punyal sa kamay ni Draco. Sa susunod na segundo, isang putok ng hiyawan ang biglang umalangaw-ngaw mula sa kanilang paligid, sunod-sunod na alon. Biglang bumaligtad ang isang grupo ng mga lalaki at babae sa likod ng truck na nasa harapan nila. Sila ay kasing maliksi ng mga hayop sa gubat. Bagaman isang dosenang tao lamang, ang aura na nagmumula sa kanilang mga katawan ay maihahambing sa milyon-milyong tropa. Sa isang kisap mata, ang mga kaaway na nagbabantay sa truck ay nahulog lahat sa isang pool ng dugo. Pagkatapos, isang nakakagulat na eksena ang naganap. Isang matangkad at malakas na lalaki, na ang buong katawan ay binubuo ng mambak na kalamnan, ang humawak sa ilalim ng truck gamit ang dalawang kamay.
Napaungol siya habang pilit na binaligtad ang truck gamit ang kanyang purong lakas. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Matthew Collins. Sa huli, hindi pa rin nagawang bitawan ni Tyr ang relasyon niya sa pamilya Summers, at sa wakas ay nagpasya na siyang dalhin dito ang mga taga-Nemesis. Dahil ang truck ay nabaligtad ni Matthew, ang unang nakaharang na kalsada ay malinaw na ngayon, at ang kalahati ng kalsada ay makikita. Isang off-road na sasakyan ang pumasok sa combat zone, sa wakas ay huminto bago sina Draco Summers at Arthur Young. Natarante si Draco. Sa ilang sandali, nabigo siyang makahanap ng mga tamang salita para ilarawan ang kanyang sariling damdamin. Nadama niya ang emosyonal at naantig, ngunit ang labis na damdamin ay isang pakiramdam ng pagiging mystified. Sa pinakahuling sandali, talagang dumating si Tyr upang iligtas ang araw. Noong una, akala ni Draco ay hindi na darating ang kanyang anak, ngunit sa huli, dumating din siya pagkatapos ng lahat. Kasama sina Drishet, Stephen Cole, at ang iba pa, nilapitan ni Tyr si Draco. Ang gininto ang liwanag na nagpahinto kay Draco kanina ay isang gintong karayom na inilabas ni Tyr. Nagkatinginan lang ang mag-ama na walang sinasabi. Ashblood, itaboy mo sila dito. Iyong iba, sumunod ka sa akin para takpan sila, utos ni Tyr. Roger yan. Hinimok ni Ashblood sina Draco at Arthur na sumakay sa sasakyan. Bago gawin iyon, sa huli ay hindi napigilan ni Draco ang kanyang sarili at ibinalik ang tingin kay Tyr. Tyr, stay safe. Nang hindi na hinintay na matapos ang pagsasalita ni Draco, ikinaway ni Tyr ang kanyang kamay. You should go now. Don't worry about me. Halatang halata na bagamat pumunta si Tyr dito para iligtas ang buhay ni Draco, hindi niya binitawan ang sama ng loob niya sa kanyang ama. Sa oras na ito, ang kanilang mga kaaway ay sumugod sa kanila. Iginuhit ang katana na dala niya sa kanyang likuran, si Drishet ang nanguna. Inihagis niya ang espada ng paalang, at ilang mga kaaway ang lumipad sa isang iglap. Hindi lang si Drishet, kundi ang mga katabi niya, kasama sina Stephen Cole, Jamie Sonder, Martin Jakeman at Vanessa Harris, ay nagpakitang gilas din ng kanilang sariling kakayahan. Bawat isa sa kanila ay kasing bangis ng tigre o lobo. Wala pang 10 sa kanila, ngunit maaari nilang pilitin na pigilan ang halos 100 mga kaaway. Kahit 10 katao lang, nagawa ng mga miyembro ng Nemesis na sugpuin ang kanilang mga kalaban hanggang mamatay. Sa oras na ito, itinaboy ni Ashblood sina Draco at Arthur. Parehong nababalisa sina Cherokee Lugo at Iron Gauntlets habang pinagmamasdan nila ang sasakyan na papalayo ng palayo. Saan nanggaling ang grupong ito ng mga tao? Nakasimangot ng malalim si Iron Gauntlets habang itinuro ang tanong kay Cherokee, na nasa gilid. Sila ang mga tauhan ni Tyr, siya ang third young master ng Summers family, sagot ni Cherokee. Huminga ng malalim si Cherokee. Hindi niya akalain na sa loob ng 10 taon na hindi siya nakita, naging kasing kapangyarihan niya ngayon si Tyr. Ngunit sa sandaling ito, si Cherokee ay walang gaanong oras para isipin iyon. Siya at si Iron Gauntlets ay nagdala ng isang malaking grupo ng mga mandirigma at sumali sa labanan. Sa loob ng maikling panahon, nagawa nilang supilan ng 10 miyembro ng Nemesis. Bukod dito, si Drishet ay nakipaglaban ng ilang mga round gamit ang Iron Gauntlets, at ang lakas ng labanan mula sa magkabilang panig ay halos pareho. Ang Iron Gauntlets ay hindi karaniwang manlalaban. Siya ay tiyak na mabibilang bilang isa sa mga nangungunang baitang mandirigma sa Hilaga. Gayunpaman, hindi nakapagsalita si Drishet ay wala siyang ideya kung saang material ginawa ang pares ng bakal na guwantes na isinuot ng lalaking iyon. Ito ay walang katotohanan na ang mga guwantes na iyon ay mas matigas kaysa sa kanyang katana. Nang mapansin na medyo matagal nang hindi nagawang ibagsak ni Drishet ang Iron Gauntlets, agad na sumugod si Tyr para pumalit sa kanya. Tumayo ka. Bantayan mo ang ibang lugar. Sa susunod na segundo, lumitaw ang armor dagger sa kamay ni Tyr. Nilaslas niya ang Iron Gauntlets gamit ang dagger, inatake siya ng isang tila katamtamang galaw. Hindi man lang pinansin ng Iron Gauntlets ang pag-ataking ito at ginamit lang ang guwante sa kanyang kamay upang saluhin ang punyal. Naisip niya na ang punyal na hawak ni Tyr ay kapareho ng katana ni Drishet na madali ding maarang ng kanyang guwantes. Ngunit, pinatunayan ng katotohanan na mali siya. Malaking pagkakamali ang ginawa niya. Isang snake na tunog ang narinig habang ang punyal sa kamay ni Tyr ay direktang pinutol ang kalahati ng palad ng Iron Gauntlets, na kasing dali ng paghiwa sa mantikilya. Arg! Ang mga Iron Gauntlets ay sumigaw ng malungkot. Pumulwak ang kanyang dugo at agad na tumakip sa kanyang noo ang makapal na butil ng pawis.
Ito ay imposible. Nakatitig siya sa armor dagger na nasa kamay ni Tyr na may gulat at hindi makapaniwalang mukha. Ayaw niyang paniwalaan na mayroong isang matalim na punyal sa mundong ito na madaling maputol ang kanyang guwante sa kalahati. Gulat na gulat pa rin siya nang gumawa ulit ng galaw si Tyr, o baka hindi man lang tumigil si Tyr. Sa oras na ito, ang bilis ni Tyr ay mas mabilis kaysa sa kidlat. Tinaksak niya ang tatlong magkakasunod na pag-atake gamit ang punyal, lahat ng mga ito ay direktang dumapo sa dibdib ng Iron Gauntlets. Kahit na ang isang taong kasing lakas ng Iron Gauntlets ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na lumaban kay Tyr. Thud! Ang mga bakal na gauntlets ay nahulog sa lupa, malinaw na hindi nasisiyahan kahit nasa kamatayan. Matapos patayin ang lalaking ito, hindi naramdaman ni Tyr ang anumang tagumpay. Nagpatuloy siya sa paghawak ng punyal na pumatay ng hindi bababa sa 10 tao mula sa tropa ng kaaway sa loob ng ilang segundo. Samantala, si Drishit at iba pang mga miyembro ng Nemesis ay nakapatay din ng ilang mga mandirigma mula sa magkasalungat na panig. Nagsimulang matakot ang kanilang kalaban matapos mapagtonto ang kanilang bangis. Paano naging malakas ang Tyr na ito? Nagtataka si Cherokee na nasaksihan ng sariling mga mata ang pagpatay ni Tyr sa Iron Gauntlets. Sa oras na ito, kinuwestiyon din niya kung gaano ito hindi makapaniwala. Cherokee Lugo, matagal na. Pinagpag ni Tyr ang dugo sa armor dagger at nakangiting tumingin kay Cherokee. Tanong niya, maganda ang pakikitungo sa iyo ng pamilyang Summers, hindi ba? Marahas na tumibok ang puso ni Cherokee. Nang makita niyang bit-bit-bit-bit ni Tyr ang punyal at naglalakad palapit sa kanya, si Cherokee na ngayon pa lang ay agresibo, biglang naging mahina sa loob ng ilang segundo. Ayun, natakot siya. Sino sa mundong ito ang hindi natatakot sa kamatayan? Sa simula pa lang, alam na ni Cherokee na hindi siya kasing lakas ng Iron Gauntlets. Dahil ang Iron Gauntlets ay pinatay ni Tyr, paano naging posible para kay Cherokee na maging katapat niya? Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumalikod na lang si Cherokee at tumakbo palayo, desperadong tumakbo para sa kanyang buhay. Nang makitang tumakas ang kanilang pinuno, ang ibang mga mandirigma ay tila biglang nasaraan ng loob at umatras din. Ang ilang mga miyembro ng Nemesis na noon ay nagngangalit sa pagpatay ay gustong habulin ang mga kalaban, ngunit agad silang pinigilan ni Tyr. Everyone, retreat, utos ni Tyr. Lahat ng miyembro ng Nemesis ay masunurin na tumigil sa kanilang pagtugis. Sumakay sila sa kotse ng mabilis hanggat maaari, tumalikod, at umalis sa pinangyarihan. Kabanata 10:17. Ang lahat ay nasa nakaraan. Sa pag-alis ni Tyr Summers at ng mga miyembro ng Nemesis sa larangan ng digmaan, natapos na ang internal disorder ng pamilya Summers. Ang dugo ng pamilya Summers ay dumanak na parang ilog ngayong gabi. Masyadong trahedya at miserable ang nangyari. Nang makarating sila sa Nemesis Villa, halos alas 9 na ng gabi. Sa loob ng lobby, hindi naghugas ng sarili si Draco Summers. Nakatayo lang siya at tulala na tumangala sa langit. Si Arthur Young naman ay kasama si Draco. Dahil hindi nagsasalita ang kanyang amo, ganoon din ang nangyari kay Arthur. Nagresulta ito sa ilang mga tauhan ni Arthur na nanatiling tahimik. Sa kaibuturan nila, wala ni isa sa kanila ang maganda ang mood kaya naman walang nangihistorbo sa kanila. O sa halip, ang grupo ng mga miyembro ng Nemesis ay walang gaanong interes sa nangyari sa kanila. Pag-uwi ni Tyr, hindi siya sabay na pumasok sa Villa Hall ngunit nakatayo sa labas ng pool ng matagal, mahabang panahon. Hanggang alas 10 na ng gabi ay tuluyan na siyang tumalikod at naglakad patungo sa lobby. Sa oras na ito, si Draco ay nakaupo pa rin doon sa kawalan ng ulirat. Nang hindi tumatawag sa kanyang ama, naglakad lang si Tyr papunta sa kanya. Sa wakas, huminto siya sa layong halos 2 metro ang layo mula kay Draco. Lumabas ka, mag-usap tayo, sabi ni Tyr. Marahas na bumigat ang katawan ni Draco. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa anak. Sa wakas, hindi na napigilan ni Draco ang kanyang mga luha at patuloy na umaagos mula sa kanyang mga mata. Sa bandang huli, hindi pa rin nakayanan ng nasa hustong gulang na lalaking ito na nasa edad 50 anyos na ang kanyang paghihirap. He cried his heart out to the point na medyo na-distort ang buong mukha niya. Tumayo si Draco at sumunod sa likod ni Tyr. Sa sandaling ito, tila ipinagpalit ang kanilang mga pagkakakilanlan na si Tyr ang naging ama. Dumating ang dalawa sa poolside. Nakasquat at pumulot ng patag na bato sa lupa, ibinato ito ni Tyr sa isang anggulo. Ang bato ay lumukso sa ibabaw ng pool mga 7 o 8 beses bago ito tuluyang lumubog sa tubig. Tulala namang tumabi si Draco.
Ang batong iyon ay isang maliit na larong itinuro niya kay Tyr noong bata pa siya. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga pag-iisip ang bumaha sa isip ni Draco at ang kanyang puso ay kumirot. Muli, nabasa ng luha ang kanyang mga mata. Pumulot ng isa pang bato, pinasok ito ni Tyr sa kamay ni Draco at sinabing, palaging may ipu-ipu ng ups and downs sa buhay. Ngunit, sa huli, lahat ng bagay ay lulubog sa ilalim ng dagat at babalik sa alabok. Ngunit, hindi tayo maaaring sumuko sa kapalaran. Katulad ng batong ito, na alam na sa huli, lulubog ito sa ilalim ng tubig, hindi na muling makikita ang liwanag ng araw. Ngunit, bago ito lumubog, ang pilit pa ring lumutang ang bato. Tulad ng lahat ng may buhay, isang dakot na lupa ang natitira sa atin. Ngunit bago dumating ang panahong iyon, kailangan nating lumaban para mabuhay. Sa buhay, ano ang mga paghihirap na hindi kayang lampasan? Natulala, hinawakan na lang ni Draco ang bato sa kanyang kamay. Gayunpaman, isang ngiti ang pinakawalan ni Tyr at idinagdag, ito ang prinsipyong itinuro mo sa akin noong ako'y 7 taong gulang. Noong panahong iyon, ang aking ina ay kamamatay lamang. Tumanggaw si Draco. Gusto niyang tumawa pero nakakatakot na tumawa. Ihagis mo ang bato sa iyong kamay, at magsimula muli, sabi ni Tyr. Pilit na hinagis ni Draco ang bato. Hindi ito lumutang sa tubig ng matagal bago lumubog sa pool. Bigla siyang nakaramdam ng pagkailang, si Tyr naman ay ngumiti. Kung hindi ka kontento, bakit hindi mo ulitin? Pagkasabi noon, yumuko si Tyr at pumulot ng isa pang bato sa lupa. Ayos lang. Umiling si Draco. Sa kaibuturan ng kanyang kalooban, bahagyang bumuti ang kanyang kalooban nang makita ang kanyang anak na sinusubukang aliwin siya na parang ama. Tyr, those things in the past. Sabi ni Draco. Nasa nakaraan na ang lahat. Ikinaway ni Tyr ang kamay niya. Dahil nakaraan na ito, huwag na nating banggitin pa. Napatawad mo na ba kami? Sinabi ko na huwag nang magsalita tungkol dito. Napaawang ang labi ni Tyr. We are men of character, why do you have to be so unreasonable? Tama ba ako, Dad? The sound of Tyr addressing him as Dad, made Draco feel like na electric shock ang buong katawan niya. Sa oras na ito, medyo nahihirapan siyang paniwalaan ang sarili niyang mga tainga. Tatay talaga ang tawag ni Tyr sa kanya. Kahit na ito ang pangarap ni Draco sa loob ng maraming taon, all this time, inisip niya na isa lamang itong labis na pag-asa dahil matagal na siyang itinatakwil ng kanyang anak. Pero ngayon, parang binitawan na ni Tyr ang lahat. Ang pagtawag niya kay Draco na Dad ay isang senyales na nagsasaad na ang nakaraan ay nakaraan na. Anak. Tuwang-tuwang ipinatong ni Draco ang kamay sa balikat ni Tyr at umiyak sa tuwa. Medyo natigilan din si Tyr ng ilang segundo. Sa wakas, itinaas niya ang kamay at marahang tinapik ang likod ng ama. Huwag ka nang umiyak. Matanda ka na pero parang bata ka pa. Tinulungan ni Tyr si Draco na makaupo. Pagkatapos, nakakita siya ng basang tuwalya para tulungan siyang panasan ang ilang mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan. Sa oras na ito, talagang mukhang magulo si Draco. Dati, napapaligiran siya ng maraming mandirigma na desperadong nagsisikap na protektahan siya. Sa makatuwid, si Draco ay hindi nagdusa ng anumang pinsala ngunit mukhang medyo kaawa-awa. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan ng kumalma si Draco. Bigla niyang tinignan si Tyr ng sobrang solemn at sinabing, Tyr, pina-message ako ng lola mo. Ano? Biglang nagsalubong ang kilay ni Tyr. Nagawa ni Tyr na isantibi ang kanyang sama ng loob at buksan ang kanyang puso kay Draco, ngunit hindi yun nangangahulugan na magagawa niyang makipagkasundo kay Gladys Dawson. Kung tutuusin, masyadong walang awa ang mga bagay na ginawa niya noon sa kanya. Patay na ang lola mo. Napilitan siyang mamatay ni Lyra, Kirin, at ng iba pa. Oh, nahulaan na ni Tyr na patay na si Gladys. Kung hindi, dahil sa karakter ni Draco, imposible para sa kanya na iwan ang kanyang matandang ina at makatakas mula sa Summers Manor ng mag-isa. Hindi gaanong naramdaman ni Tyr ang kanyang puso. Para sa kanya, matagal nang tumigil sa pagiging lola niya si Gladys. Hindi niya ito tinuring na kamag-anak niya. Ang ugali ngayon ni Tyr ay parang ngayon lang niya narinig ang tungkol sa pagkamatay ng isang taong hindi mahalaga sa kanya. Wala man lang siyang naramdaman. Nang makita ni Draco ang reaksyon ni Tyr, medyo nadismaya ang kanyang puso, ngunit naiintindihan din niya ang kanyang anak. Kung tutuusin, alam din mismo ni Draco na masyadong malaki ang utang ni Gladys kay Tyr.
Huminga ng malalim si Draco at sinabing, noon, ang dahilan kung bakit ginawa ng lola mo ang lahat ng iyon sa iyo ay dahil sa napipilitan siya. Kaya, Tyr, pinadalhan ako ng lola mo ng mensahe sa iyo. Gusto niyang mag-sorry ako sa iyo sa ngalan niya. Haha. Biglang humagalpak ng tawa si Tyr kahit na hindi niya alam kung ano talaga ang tinatawanan niya. Matapos ang napakaraming taon ng mga hinaing, nag-iisang itinulak siya ni Gladys sa isang dead end, ngunit sa huli, ang tanging nakuha niya ay isang sorry. Posible bang makalimutan niya ang lahat ng iyon lang? Pero, kung tumanggi siyang tanggapin, namatay na siya. Ano pa ang magagawa ni Tyr? Ang lahat ng ito ay nakaraan na. Kabanata 10:18. Buksan up. Paulit-ulit ang parehong paniwala na ang nakaraan ay dapat iwan sa nakaraan. Pagkatapos ay nagtanong si Tyr Summers, ano ang kasalukuyang sitwasyon ng pamilya Summers. Tinabi ni Draco Summers, ang lira na iyon ay nakipagsabuatan sa Draken ng pamilya Willow upang lumikha ng panloob na kaguluhan sa loob ng pamilya Willow at Summers. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ng pamilya Willow ngayon. Gayunpaman, ang pamilyang Summers ay bumagsak ng buo sa mga kamay ni Lyra Jade. Several of the Summers family's 3 kings and 5 valiant generals are Lyra's men. Samantala, si Lyra naman ay may ibang identity. Siya ang illegitimate daughter ng head ng Jade family sa Cure City. 20 years ago, sinubukan ni Lyra na makuha ang Summers family coup with the support of the Jade family. Actually, ang kapatid mo, si Kirin, is putol ni Tyr, hindi mo naman anak si Kirin diba? Kung tutuusin, 20 years ago, nang ikasal si Lyra Jade sa Summers family, buntis na siya. Si Kirin ay anak ni Drake and Willow. Tumingin si Draco kay Tyr na may gulat na ekspresyon at nagtanong, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Sumagot si Tyr, matagal ko nang alam. Naalala mo ba yung panahon na hiniling kitang magkita sa pier? Sa nangyayari, gusto kong gamitin ang dugo mo para magpadana test para matukoy kung si Kirin o hindi. Ang anak mo nang lumabas ang resulta ng DNA test, nagpahiwatig na kayo ni Kirin ay hindi magkadugo. Sa puntong ito, bakas ng hiya ang lumitaw sa mga mata ni Draco. Samantala, ibinuka ni Tyr ang kanyang mga labi at sinabing, hindi ko inaasahan na ang isang dambuhalang pamilya tulad ng pamilyang Summers ay magkakaroon ng ganoong katapusan. Ang Gladys Dawson na iyon ay medyo kaawa-awa sa pag-aalaga sa isang ahas sa kanyang dibdib. Dahil namatay na ang matandang babae ngayon, wala nang silbi na ilabas ang bagay na iyon. Sa puntong ito, muling pumulot ng bato si Tyr sa lupa at inihagis sa pool. Aniya, gayunpaman, ang pamilyang Summers ay ang gawain sa buhay ng aking lolo, si King Summers. Siya ang nag-iisang nagtayo at nagpalaki nito. Hindi namin kayang tumayo at panoorin ang aming pamilya na mahulog sa mga kamay ng mga tagalabas. Biglang tumayo si Draco at nagtanong, Tyr, willing ka bang manindigan para sa pamilya Summers? Huminga ng malalim si Tyr at sumagot, Summers din ang apelyido ko. Habang nagsasalita siya, nilinggan ni Tyr si Draco at nag-isip na idinagdag, kapag natapos na ang bagay na ito, I'll have little Blair change her surnames back to Summers. You can give her a name at that time. Oo, kaya ko yan. Sa sobrang tuwa ni Draco ay napuno ng luha ang kanyang mga mata. May gusto pa sana siyang sabihin pero pinigilan ni Tyr, sige, matanda, tama na. Ano pa at masyadong corny. Maligo ka na at magpalit ka na ng damit. Papayagan na kita na may makilala ka mamaya. Kilalanin kung sino. Malalaman mo pagdating ng panahon. Okay. Sige. Inipon ni Draco ang malungkot na emosyon na mayroon siya noon at masunaring pumasok sa villa para maligo at magpalit ng damit. Samantala, nagpakita naman si Arthur Young sa likod ni Tyr. Nagkatinginan sila sa mata. Tapos, biglang naging awkward yung atmosphere. Mahigit 1 taon na ang nakalipas, nagdala si Arthur ng ilang lalaki sa Con City at hiniling kay Tyr na bumalik sa Hilaga kasama niya. Gayunpaman, noon, siya ay nabugbog ng matindi ni Tyr. Sila ay nasa kakilakilabot na mga termino. Walang mag-aakalang makalipas ang mahigit 1 taon, muli silang magkikita sa ganitong sitwasyon. Nagkusa si Tyr na ibuka ang kanyang bibig. Kinausap niya na may emosyon ang kanyang tono, hindi ko nakitang darating ito, na gagawin mo at pumanig sa pamilya Summers sa pinakahuling sandali. But speaking of which, noon, kapag napakaraming tao, tinusubukan ko ang buhay ko, lihim mong pinoprotektahan ako. Kung sa bagay, palagi kitang tinatawag na uncle. Bata pa ako. Haha. Ngumiti din si Arthur at sinabing, Tyr, ako rin at sobrang nagulat ako sa sarili ko.
Hindi ko inaasahan na magiging tulad ka at malakas ka ngayon. Pagaman ako, si Arthur Young, ay hindi isang bayani sa aking sarili, maaari kong makilala ng malinaw kung ano ang tama at kung ano ang mali. Lahat ng mayroon ako ngayon, lahat ng ito, ay ibinigay sa akin ng pamilyang Summers. Kaya, ang buhay kong ito ay natural na nabibilang sa pamilya. Dear, ano ang susunod mong gagawin? Ano pa bang magagawa ko? Tumawa si Tyr. Tilira at ang grupo niya ang pumalit sa Summers family. Bilang apo ni Kin, syempre kailangan kong bawiin ang Summers family para sa kanya. Sigurado ka ba? Tanong ni Arthur. Pumalaklak si Tyr at nagtanong, ano ang mahirap sa pakikitungo sa isang katulad ni Lyra? Habang nagsasalita si Tyr, tinuro niya ang swimming pool at idinagdag, I remember that you used to take a cold bath noong bata ka. You still have some injuries on your body. Wanna kickstart your system with some cold water? Of course, I do. Walang sabi-sabi, tinanggal ni Arthur ang kanyang sando bago sumisid sa pool. Ang malamig na tubig ng swimming pool ay nakakairite sa kanyang mga sugat. Noong una, napangiwi siya sa sakit, ngunit hindi nagtagal ay nasanay na rin siya sa sensasyon at bumalik sa dati niyang sarili. Makalipas ang 10 minuto, lumabas na siya ng pool. Binigyan siya ni Tyr ng isang set ng malinis na damit. Kasabay nito ay nagpalit din si Draco ng malinis na damit at lumabas sa lobby. Kasunod nito, dinala sila ni Tyr sa ikalawang palapag ng villa. Doon, nakilala nila si Sean Yarn, na nakahiga sa sickbed. Lolo Sean. Parehong nagulat at hindi makapaniwala sina Draco at Arthur dahil wala sa kanila ang inaasahan na buhay pa si Sean. Ang nakaraang pagsabog sa tuktok ng Dragon King Mountain ay masyadong nakakatakot. Nasa gitna ng pagsabog sina Sean Yarn at Excalibur Willow, kaya mahirap para sa kanila na mabuhay. Gayun din, ang mga pamilyang Summers at Willow, kasama ang mga opisyal, ay nagpadala ng isang pangkat ng paghahanap upang hanapin sila sa paanan ng bundok. Gayunpaman, nabigo silang mahanap ang kanilang kinaroroonan. Dahil dito, inakala ni Draco at Arthur na sina Sean at Excalibur ay patay na. Dahil sa napatay sila ay nangahas sina Lyra at Draco na maglunsad ng internal disorder laban sa mga pamilyang Summers at Willow ng sabay. Pagkatapos ng isang araw at isang gabi ng pagpapagaling, pati na rin ang pagpapagamot ni Tyr, mas lalong gumanda ang kutis ni Sean. Nang makita ni Sean sina Draco at Arthur, parang may natanggal sa kanyang balikat. Inaasahan na niya na matatapos ngayon ang pamilya Summers, pero at least buhay pa si Draco. Sabi ni Sean, si Tyr ang sumagip sa akin. Ngayon, tapos na ang Summers family, di ba? Tama ka. Draco nodded and elaborated, Mom is dead. She was forced to her death by Lyra and Kirin. Napabuntong hininga si Sean, at walang magawa ang nakasulat sa buong mukha niya. Aniya, tinanong ako ni Kin na bantayan ang pamilya Summers noon. I broke my promise after all. Lolo Sean, wala kang sinira sa mga pangako mo. Paliwanag ni Tyr, noon, 15 years lang ang hiling ni Lolo na bantayan mo ang pamilya Summers. Matagal nang nag-expire ang period of 15 years, kaya wala kang kasalanan sa lahat ng ito. Now, all of you should get some rest. In the future, let me shoulder the affairs of the Summers family from now on. Ngayon, ganap na binuksan ni Tyr ang kanyang puso. Lahat ng dati niyang sama ng loob sa pamilya Summers ay ganap na nawala ngayon. Itinuring ngayon ni Tyr ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng pamilya Summers. Dahil ang kanyang pamilya ay ninakawan, natural, kailangan niya itong agawin pabalik. Pamantong hininga si Draco at sumagot, the Summers family has been completely taken over by Lyra. Plus, Lyra and the Willow family in Drawford Province will definitely join hands. Kung gayon, pagkatapos nito, isang Supreme family ang isisilang sa North. At saka, mayroon silang suporta ng pamilyang Jade sa Cure City. Sa tingin mo ba ganoon kadaling bawiin ang pamilyang Summers? Kabanata 10:19. Malapit nang pumutok ang mga hangin ng pagbabago ng hilaga. Nanatiling tahimik si Tyr Summers. Samantala, malaki ang tiwala ni Sean Yarn kay Tyr. Sabi niya, Draco, itong anak mo ay dragon. Kahit na ama ka niya, hindi mo siya gaanong kilala. Well, medyo nahiya si Draco sa sarili niya sandali. Gayunpaman, nagpa siya si Tyr na iwanan ang pagkukunwari at iginiit, hayaan mo akong hawakan ang lahat ng mga bagay na kasunod. Magpahinga muna kayo dito. Sasabihin ko itong muli sa pagsulong, sasagutin ko ang pasanin ng pagdadala ng watawat ng pamilya Summers.
Pagkasabi nun ay tumalikod na si Tyr at lumabas ng kwarto. Namumula na naman ang mga mata ni Draco habang pinagmamasdan ang pag-atres ni Tyr. Ilang oras na pagkatapos ng hating gabi. Sa labas ng villa, isang sasakyan ang mabilis na minamaneho patungo sa gate ng villa hanggang sa tuluyang huminto ito sa looban. Si Jason Wind at ang kanyang mga kasamahan, kasama sina Finley Willow at Jade Laurel, ay bumaba sa kotse. Ang estado ni Finley sa oras na ito ay halos kapareho ng kay Draco. Ang pakiramdam ng isang taunang bayani ay nakasulat sa buong pagkatao niya. Bakas pa sa mukha niya ang pagkalungkot. "Gate Master, dinala ko na ang mga tao sa iyo," sabi ni Jason Wind. "Hindi ako ang Gate Master, ikaw." Nang naitama ang pagkakamali ni Jason Wind, tinapik siya ni Tyr sa balikat at idinagdag, "I appreciate your hard work." Pinago ang paraan ng pagharap niya kay Tyr, ipinaliwanag ni Jason Wind, "Hindi naman, Kuya Tyr. Ang pamilya Willow ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ni Drake and Willow." On our way to the villa, we receive another message, stating that the Summers family also experienced internal disorder, led by Lyra Jade. "The Summers family has probably finished off by now." "Alam ko, kagagaling ko lang sa Summers Manor," sagot ni Tyr. "Ano?" May gulat na ekspresyon sa mukha ni Jason Wind. Tanong niya, "So, Kuya Tyr, kumusta ang pamilya mo?" "Ayos naman sila." Sabi ni Jason Wind, "Brother Tyr, given that the Summers family, your own family, was taken over by outsiders, you must intend to take back it, right? So, I have gathered the brothers of Six Doors. As long as you give ang utos, libo-libo sa ating mga kapatid na Six Doors sa Hilaga ang tutulong sa atin." Natigilan ang ekspresyon ni Tyr. Nagmamadali siyang sumagot, "Jason Wind, hindi ito isang bagay na dapat mong pakialaman." "Bakit?" tanong ni Jason Wind. "Lahat ng Six Doors ngayon ay dahil sa kontribusyon mo, Kuya Tyr. Kung may problema ka, paano tayo uupo at walang gagawin?" Umiling si Tyr at nagpaliwanag, "Sinabi sa iyo ang mga pusta mula pa noong una. Hiniling ko lang sa iyo na pumunta sa pamilyang Willow para tumulong ngayon dahil nasa dulo na ako. Gayunpaman, sa susunod na alitan sa pagitan namin ni Lyra, ang Six Doors ay talagang hindi dapat makialam sa anumang partido. Bukod dito, ang Panginoon ay partikular na nagbigay ng babala bago ito ang huling labanan sa Hilaga ay hindi dapat mawala ng kamay. Ibinigay ko sa kanya ang aking salita noon, ngunit ngayon na ang mga bagay ay umunlad sa yugtong ito, hindi ko na ito mapigilan." Sa simula, ang Green Dragon ay inutusan ng War Emperor na partikular na pumunta sa Tyr. Sinabi niya sa kanya na ang labanan sa Hilaga ay hindi dapat katulad ng nangyari sa kanila sa Sachin Taylor, at pumayag si Tyr. Noon, naisip ni Tyr na imposibleng masangkot sa isang digmaan tulad ng dati at gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan. Pero ngayon, kahit si Tyr ay walang magawa. Hindi niya akalain na ganoon pala karabot sina Lyra, Draken, and the rest. Sunod-sunod, lahat sila ay agresibo. Ngayon, ang mga bagay ay hindi uunlad gaya ng inaakala ni Tyr. Imposibleng ayusin ang huling away na ito sa maliit na labanan. Bukod dito, ang kasalanan ng lahat ng ito ay hindi nagsisinungaling kay Tyr. Napilitan siya dito. Sinabi ni Tyr, "Jason Wind, isang hindi pa naganap na digmaan ay malapit nang magaganap sa Hilaga. Kaya, ang Six Doors ay kailangang manguna para mapanatili ang kaayusan ng lipunan. Kung tama ang hula ko, bibigyan ka ng punong tanggapan ng mga order. Kaya, hanggat dahil mapapanatili mo ang kaayusan sa lipunan, iyon ang magiging pinakamalaking tulong para sa akin. Pero, Kuya Tyr, shut up. Ako, Tyr Summers, hindi kailanman lumalaban sa isang labanan ng walang kasiguraduhan. Sige." Sa huli, nabigo si Jason Wind na kumbansihin si Tyr. Hindi rin siya nang ahas na sirain ang mga plano ni Tyr, kaya kailangan niyang gawin ang sinabi ni Tyr. Pagkaalis ni Jason Wind, dinala ni Tyr si Finley sa itaas para manatili kasama si Draco at ang iba pa. Parehong mapait ang ngiti ng dalawang pinuno ng Northern Superclass na pamilya nang makita ang isa't isa. Hindi sila gaanong nakikipag-usap dahil walang sino man ang nasa mood na makipag-usap kapag ang mga bagay ay umunlad sa ganoong punto. Bago ang madaling araw kinabukasan, inilipat ni Tyr ang lahat ng nasa villa sa ibang lugar. Natagpuan nila ang kanilang sarili ng isa pang nakatagong lugar na isang villa na matatagpuan sa labas. Bagamat ang mga pamilyang Summers at Willow ay nahulog sa mga kamay ni Draken at Lyra, sina Draco at Finley ay nailigtas.
Malabong payag sina Lyra at Draken na paalisin sila. Gayun din, ang mga kaibigan ni Tyr mula sa Timog ay hindi pa dumarating dahil sa masikip na time frame. Kaya, sa ganitong sitwasyon, hindi magiging walang alam si Tyr na makipag-head-to-head sa kanyang kalaban. Kahit na makapangyarihan si Tyr at makapangyarihan si Nemesis, hindi sila kalaban ng mga pamilyang Summers at Willow. Sa isang kisap mata, lumipas na ang 2 araw. Sa loob ng 2 araw na ito, ang mga mandirigma mula sa Timog ay pumasok sa Hilaga sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng transportasyon. Maging ito ay ang York family ng Riverdale, ang Jones family ng Strego City, ang Lund family of the Cascades, ang Canentine Mansion ng West Suez, o ang Quintes family ng Astral Province. Ang mga super families na ito sa Timog ay nagpadala ng mga bilang ng mga elite sa Hilaga. Hindi sila nagtipon, ngunit pumili ng iba't ibang mga lihim na taguan sa Hilaga at naghiwalay. Sa sandaling binigyan sila ni Tyr ng utos, ang mga mandirigmang ito ay magtatagpo sa parehong lugar ng sabay-sabay. Ang mga hangin ng pagbabago ay malapit nang umihip sa Hilaga. Samantala, ganap ding winasak ni Draken at Lyra ang natitirang 2 superclass na pamilya sa loob ng 2 araw na ito, na pinagsama ang mga ito sa loob ng pinakamaikling panahon. Isa sa mga pinakakilalang pamilya sa Hilaga sa nakalipas na mga dekada ay ipinanganak. Ang pinuno ng pamilyang ito, na kilala ngayon bilang King of the North, ay si Kirin Summers. Siyempre, pinalitan na niya ang pangalan niya ng Kirin Willow. Ang dating Summers Manor sa Ormer City ay ganap ding binago ang pangalan nito sa Willow Manor. Marahil sa 1 taon o 2, ang pangalan ng lugar na ito ay palitan sa halip na Jade Manor. Sa nakaraang pribadong hunting ground na may mataas na power grid, isang bog zone ng hangin ang umihip sa lugar. Nang mabuksan ang napakalaking pintuang bakal, sumugod ang ilang daang makapal na hayop na naturukan ng pulang gagamba. Sila ay galit na tumakbo sa paligid ng damuhan, na pinaghiwa-hiwalay ang isa't isa. Bawat isa sa mga halimaw na ito ay may dugong mga mata, at ang kanilang primitive wildness ay lubos na nalantad. Ang mga tunog ng dagandong at alulong ay pumuno sa lugar ng pangangaso habang ang dugo ay tumalsik sa lahat ng dako. Ang eksenang ito ay dating paboritong palabas ni Kirin. Sa oras na ito, nakaupo si Kirin sa isang wheelchair. Nakatitig siya sa nangyayari sa hunting ground na may manhid na ekspresyon. Parang ang dati niyang paboritong proyekto ay hindi na makapag-udyok ng kahit katiting na interes sa kanya. Kirin, hindi ba nakaka-excite? Kabanata 10:20. Isang kahangahangang laro. Isang matipunong lalaki ang lumabas mula sa likod ni Kirin Summers. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Draken Willow. Para sa kapakanan ng pagsasakatuparan ng malaking laro ng chess para sa Hilaga, si Draken ay hindi nang ahas na makipag-ugnayan sa kanyang anak sa loob ng 20 taon. Sa lahat ng oras na iyon, walang ideya si Kirin na ang kanyang biolohikal na ama ay si Master Draken ng pamilya Willow. Kaya ngayon, pagkatapos na maalis ang alikabok, agad na sumugod si Draken sa pamilya Summers. Nais niyang makasama ng ilang oras ang kanyang anak upang mabayaran ang utang nito sa nakalipas na 20 taon. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Kirin kay Draken. Hindi naman galit si Draken. Nang mapagtonto niyang si Kirin ay walang gaanong interes na panoorin ang eksena sa harap niya, siya ay natama ng isang ideya at nagtanong, paano kung magpadala tayo ng ilang tao sa field at tingnan kung ano ang mangyayari. Ang walang ekspresyon na si Kirin ay biglang nagpakita ng interes, na para bang bigla siyang nakahanap ng pinagsasaluhang libangan sa pagitan nila ni Draken. Magpapasok ng ilang tao. Ulit ni Kirin sabay tawa. Tama ka. Tumawa si Draken habang ipinaliwanag niya, maaari kaming magpakita ng palabas para sa iyo sa pamamagitan ng pagpapadala ng ilang manlalaban sa field. Hahaha. Parang biglang na-trigger ang excitement ni Kirin. Talagang tumawa siya ng malakas, sumabog sa isang malakas na tawa, tumawa siya sa isang napakakasuklam-suklam at kakaibang paraan. Sige, pwede na tayong magpadala ng ilang tao. Tay, parang ang hobby mo ay sobrang nagustuhan ko. Sabi ni Kirin. Ano ang tawag mo sa akin? Nagtataka namang napatingin si Draken sa anak. Hindi niya inaasahan na tatawagan siya ni Kirin bilang ama ng ganoon kabilis. Para sa isang sandali, si Draken ay naging masaya. Hindi naramdaman ni Kirin na big deal iyon. Kung tutuusin, siya ang biological na anak ni Draken. Sabi niya, bilasan mo, hindi na ako makapaghintay. Tsaka hanapan mo pa ako ng red spiders. Sure. As long as masaya ang anak ko, I can satisfy you with anything.
Hindi nagtagal, nakahanap si Draken ng 18 mandirigma para sa palabas at sinabihan silang pumasok sa lugar ng pangangaso. Noong una, medyo nag-aatubili ang mga lalaking ito, lalo na nang makita nila kung gaano kabanggas ang umaatungal at kahindik-hindik na mga hayop na tinutukan ng pulang gagamba sa lugar ng pangangaso. Kahit sino sa kanilang mga sapatos ay nakakaramdam din ng takot. Huwag kayong matakot, guys. Kung sino ang manghuli at makapatay ng hayop sa loob ng field ay gagantimpalaan ng $2 milyong, ani Draken. Dahil sa pera, biglang tumindi ang antas ng pananibik ng mga manlalaban. Kaya, inilabas nila ang kanilang mga sandata at nagsimulang pumasok sa lugar ng pangangaso, sunod-sunod. Naglabas ng baril ang isa sa mga lalaking flat ang ulo, pero pinigilan siya ni Kirin. Anong ginagawa mo? Tanong ni Kirin. Natigilan ng lalaking flat ang ulo. Young Master, syempre, kailangan nating gumamit ng baril sa pangangaso. Ano ang ibig mong sabihin para saan ang baril na ito? Oh, nakikita ko. Takaway ng kamay ni Kirin, lumakad ang lalaki sa gilid niya. Show me, pakiusap ni Kirin. Baka sa mukha ng lalaking patag ang ulo. Yung baril. Tama ka. Okay. Inabot ng lalaki ang baril na nasa kamay niya kay Kirin at nagtanong, Young Master, ano ang balak mong gawin sa baril ko? Sa sumunod na segundo, biglang itinaas ni Kirin ang kanyang kamay at binaril ang lalaki sa dibdib. Pumagsak sa lupa ang flat-headed na lalaki na may ekspresyon sa mukha ng takot at di paniniwala. Hindi niya lang maintindihan kung bakit siya babarilan ni Kirin. Hindi nagtagal, nahulog ang lalaki sa pool ng dugo. Inihagis ni Kirin ang baril sa kanyang kamay sa isang tabi at bumulong, ako lang, Kirin Summers, ang kwalipikadong gumamit ng baril sa hunting ground na ito. How dare you try to use a gun to kill the beasts? You are out of your mind. Sa harap ng kalupitan ni Kirin, kahit si Draken ay nakaramdam ng kaunting kababaan. Kaagad, may nagasikaso sa eksena at sinabing, anak, huwag kang magalit. Ay enjoy na lang natin ang palabas. Okay, Dad. Isang magandang ngiti ang itinuro ni Kirin kay Draken. Sa oras na ito, higit sa 100 mandirigma ang pumasok sa lugar ng pangangaso. Nang maamoy ng galit na mga hayop ang halimuyak ng buhay na laman, agad nilang itinuon ang kanilang mga duguan na mata sa mga mandirigma. Agad na nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga buhay na tao at mga hayop. Ang buong lugar ng pangangaso ay agad na nagbago sa isang nakatutuwang larangan ng digmaan. Ang ilang mga tao ay itinulak sa lupa ng isang hayop sa sandaling magsimula ang labanan, habang ang iba ay gumamit ng napakahusay na paraan upang patayin ang mga hayop. Ang labanan ay napakabagsik at mabagsik. Mga 5 minuto pa lang simula nang magsimula ang lahat, ngunit ang lugar ng pangangaso ay madugong gulo na. Maraming mandirigma ang gustong tumakas mula sa hall dahil hindi nila matiis ang pananalanta ng mga hayop, gayunpaman, nanatiling mahigpit na sarado ang pintuang bakal na may kuryente. Walang balak na palabasin sila Kirin at Draken. Isang napakalungkot na sigaw ang nagmula sa loob, Master Willow, buksan mo ang tarangkahan. Pakiusap, buksan mo ang tarangkahan. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Kirin, gayon din si Draken. Sa sandaling iyon, inihagis ni Kirin ang isang plato ng mga pulang gagamba sa hola at sinabing, ang bagay na ito dito ay isang pulang gagamba. Dapat mong malaman ang lahat tungkol dito. Kainin mo ito. Ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay tataas. Remember, this game will never end. Either you kill the beasts, or they'll kill you. Wahahaha. Sa puntong ito, muling kumawala sa bibig ni Kirin ang kakaibang buhahaha na tawa. Ito ay ang uri ng sira-sirang pagtawa na ginawa ng isang anit tinglang. Si Kirin ay isang kakaiba sa kapanganakan, isang likas na neurotic. Ang mga mandirigma na nakulong sa loob ng hola ay walang ibang mapagpipilian kundi ang lunukan ang mga pulang gagamba na itinapon ni Kirin. Maya-maya pa ay namumula na rin ang kanilang mga mata. Nagpatuloy ang mahusay na labanan, at ito ay nagiging magulo. Sa huli, natapos ang labanan pagkatapos ng mahigit 1 oras. Halos 20 tao ang nakapasok, ngunit kakaunti lang ang lumabas na buhay. Ang iba sa kanila ay lahat ay nakagat hanggang sa mamatay ng mga hayop. Samantala, ang lahat ng mga hayop ay nabura. Ang buong lugar ng pangangaso ay literal na naging kakaibang lugar. Galing, kahanga-hanga. Patuloy na pumalakpak si Kirin, na para bang kontento na siya sa palabas. Tanong ng kanyang ama, nagustuhan mo ba, anak? Kung gusto mo, araw-araw akong mag-aayos ng ganoong pagtatanghal para ma-enjoy mo.
Haha, kung panoorin ko ito araw-araw, malapit na akong magsawa. Dapat may variety tayo, di ba? Sa pamamagitan ng gayong pagtatanghal, halatang naging mas malapit ang relasyon ni Kirin at Draken. Pagkatapos, itinulak ni Draken ang wheelchair ni Kirin habang ang mag-ama ay patungo sa hardin kung saan naroon si Lyra Jade. Bahagyang nagulat si Lyra nang makita niyang sobrang intimate ang mag-ama. Gayunpaman, lihim siyang nasiyahan. Noong una, akala niya ay mahihirapan si Kirin na tanggapin na ang tunay niyang ama ay si Draken. Kaya naman, hindi niya inaasahan na ganoon kabilas ang pagsasama ng dalawa. Anong ginagawa niyong dalawa? Nakangiting tanong ni Lyra habang naglalakad kasunod si Nanay Roxanne. Nothing much. Just having some casual fun, sagot ni Draken. Tumawa si Lyra at sinabing, wala kang nagawa para kay Kirin sa nakalipas na 20 taon. Kailangan mong bumawi sa kanya ngayon. Of course, sad ni Draken sabay tapik sa dibdib.